guys, magluluto naman tayo ngayon ng gisadong bihon. Ito ang ating mga kakailanganin, sibuyas, bawang, paminta, beans, carrots, chicken, soy sauce, oil, nor cubes, and 115 grams na bihon. Step number 1, sa pinainit na pan, ilagay natin ang oil. And then, ihahapkok muna natin itong ating vegetables. Ayan. Pwede nang isabay yung beans. Pagsamahin na silang ihapkok. Ihahapkok natin ito guys, para yung flavor ng ating vegetable is mas lumasa dun sa ating lulutuing bihon. So, hapkok lang natin ito ng mga 2 to 3 minutes. So, okay. Ayan, hapkok na. Alisin na natin siya sa pan. At igigisa naman natin dito yung ating sibuyas at bawang. Ayan. Gawin na natin siyang golden brown. Brown ang bawang, isunod na ang sibuyas. Hintayin din natin maging golden brown yung sibuyas. And then, isusunod na natin yung ating chicken. So, okay, ayan. Brown na sila pareho. Sunod na natin yung chicken natin. Isa din ng konti, mga 2 minutes or 3. So, brown din natin ng konti. Saka naman natin isusunod yung ating toyo or soy sauce. Okay, brown na. Lagyan na natin ang toyo. Ayan. Mabango na yung ating gisadong bihon. Ilagay natin yung paminta. Okay, halo ng kunti. And itong ating tubig na kalahating cup. Ayan. Dahil nalagay ng tubig, ilagay na natin yung Maggi. So, mamaya, titimplahan na lang natin siya ng asin. Kasi naglagay tayo ng Maggi at toyo, kaya hindi muna natin lalagyan ng asin. So, guys, pakuloy natin siya ng about 5 minutes. Okay? Habang pinapakulo natin siya, ibabad naman natin tong ating bihon sa isang basong tubig. Bakit kailangan pa siyang ibabad? Para maganda yung texture niya pagkaluto at mas madali siyang maka-absorb ng ating soup, sabaw. So, okay, ayan. After 5 minutes, ilagay na natin yung ating binabad na bihon. Ayan. So, 1/2 cup na water yung nilagay natin kanina. At natin ulit siya ng 1/4. Ayan. Tapos, i-cover ulit natin siya. 5 to 10 minutes. After 5 minutes, so haluin natin. Balik na rin. So, after 5 minutes, haluin ulit natin. Okay. Ibabaw natin yung nasa ilalim. Ayan. Tapos, ilalagay na natin itong ating gulay. Pero tayo ng konti, pang toppings, pagkaluto. And, meron tayo ditong 1 tablespoon na oil. Nalagay natin siya dyan. Para yung texture ng gisadong bihon nyo is hindi siya dry pagkaluto. So, cover ulit natin, about 5 minutes. So, okay guys, ito na, after 5 minutes, haluin ulit natin. Ayan. So, taste natin yung lasa niya. Kapag kulang sa asin, so, add nyo lang. Ayan, add na natin siya ng konting asin. And, depende sa
bihon, kapag makitubig siya, add nyo pa ng konti. Ayan, i-add ko pa to ng konting tubig. Kasi makitubig pala yung bihon na yun. So, ito guys, bali mag-a-add pa ako ng 1/8 cup of water. Ayan, hayaan lang natin kumulo, mga 2 minutes. In-inin lang natin, mahinang apoy. Mga 2 minutes. Mix natin. Halo para umatas yung lasa ng asin na inilagay natin dito. Ayan, maganda na yung texture ng ating gisadong bihon. Pakatihin lang natin yung tubig. Kapag nakati na yung tubig niyan, huwag nyo naman tututungin. Ayan, kapag nakati na yan, okay na yan, ito na. So, okay, ayan guys. Kapag ganito na yung tunog niya, ayan, ibig sabihin yan, wala na yung tubig. So, luto na ang ating bihon. Pwede na natin siyang alisin sa apoy. Off na natin. Ilalagay na natin siya dito sa ating lagayan. O, diba? Very easy. Ayan. Yung lahok, lagay natin dyan sa ibabaw. Ayos-ayos lang natin siya ng konti. Okay. Ayan. Ito yung itinira natin kanina. Oh. Ready na! Pwede na ang kumain ng breakfast. Thank you guys for watching. I'm sure na may natutunan naman kayo sa ating recipe for today. So don't forget to subscribe, like, and share. See you soon! At panoorin nyo pa ang mga susunod kong videos. Bye-bye and God bless!